Sobrang daming Pilipino ang pumupunta dito sa Spain para maghanap buhay at sila ay nanggagaling mismo dito sa Europe. Yes, eto na po ang kalakaran dito sa Europa at marami na nga pong tayong mga kababayan ang nakakagawa nito. Sila po ay tumatalon. Paano sila tumatalon? Sikreto nila yan. Ayan. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nakakapunta yung mga Pilipino na galing dito mismo sa Europe. Sa totoo lang guys, pag nandito na kayo sa Europe, madali na lang siyang pumunta dito sa Espanya, lalo na kung meron silang or kung meron kayong mga resident permit sa mga bansang pinanggagalingan nyo. Iyon po ay ang katotohanan. Karamihan po ng mga Pilipino na nanggagaling ng ibang parte ng Europe ay mga galing ng Poland, galing ng Hungary, galing ng Croatia, galing ng Malta, galing ng mga Scandinavian countries kagaya ng Denmark, Norway, Sweden, Finland. At sa iba pang parte ng Europe, Italy, France, ganyan. So halo-halo na talaga yung mga pumupunta rito. Sadly, marami tagang gumagawa niyan. Yung iba sa totoo lang, hindi pa nila natatapos yung kanilang kontrata dun sa mga bansang pinanggalingan na nila, no, tumatalon na sila dito. Bakit nga sila pupunta rito sa Spain? Ano nga ba ang meron dito sa Espanya? Simple lang naman yan, residency or nationality. Para sa akin kasi, Spain ay ang pinakamabilis na magbigay ng residency at saka nationality or ano bang tawag dyan, parang loose siguro, no? Yung kanilang laws or sabihin natin na parang siguro friendly ang kanilang mga immigration laws, no? Napaka pro-immigrant talaga siya, which is maraming tayong mga kababayan at saka mga ibang mga nationality ang nahihikayat na pumunta nga rito. Which is sa akin, okay din lang naman kasi ako din ay isang imigrante at saka siguro gumagawa lang naman ang Spain ng mga magagandang laws para ma-integrate yung mga immigrants na nandito. So yun. Marami tayong mga kababayan, halimbawa, yung mga may mga kontrata sa Poland, hindi ko alam kung anong kontrata nila, no? Siguro dahil malamig doon. Siguro dahil parang sad. Sad kasi yung environment doon, no? Sa north ng Europe. Malamig siya, may snow. Tapos, alam mo yun, parang nakakalungkot. Kasi all the time umuulan or cloudy. Kaya siguro nila naisipang pumunta rito sa Espanya. Kasi nga po ang Espanya ay isa siya sa mga bansa dito sa Europe na may pinakamaraming sun or daytime. Ganyan. So, kaya siguro siya nakaka-attract ng ating mga kababayan. Siguro yung iba, meron din sila mga kamag-anak na dito, na nakatira na dito. Yung iba din, galing sila ng Hungary, Croatia, ganyan, or Romania. Malalamig din kasi doon. So dito mas warm, dito sa Spain. Hindi ganun kataas yung sahod dito sa Spain, pero still, humihikayat pa rin siya ng mga kapwa nating mga kabayan na pumunta rito. So talagang mas malaki pa ang sahod sa mga ibang bansa, no? Kesa sa Spain. Ayan. Tapos meron din tayong mga kilala or mga kababayan na galing ng Scandinavian. Yung iba is nagtutourist visa sila papunta sa iba't ibang parte ng Europe and then saka tumatalon dito sa Spain. Yung iba naman nag-au pair. Yung au pair is mag-aalaga ka ng mga bata. So ikaw ang mapapakain, lahat-lahat na yun, tagahugas ng puwet, or mag-aalaga sa mga bata, ganyan. Mga au pair yan, uso yan sa sa Denmark, sa Sweden, ganyan, sa Norway. Pagkatapos ng kanilang contract or before matapos yung kanilang ma-expire yung kanilang visa, tumatalon na sila. Come to worst, meron tayong mga kababayan na pagdating pa lang nila doon, may flight na sila papunta ng Spain or ilang weeks lang, ganyan, pupunta na sila dito sa Spain, ganyan. Sa totoo lang kasi pagdating sa Pilipinas or pag nanggaling ka sa Pilipinas, walang mga available ng mga working visa papunta ng Spain. Usually talaga ng mga Pilipino nating mga kababayan na nakakapunta rito ay through petition. Yung petition is kung meron kang kamag-anak na nandito na let's say medyo matagal na siguro, nakalarga durasyon sila or naka-residency sila,
or mga kababayan natin na Espanyol na, ganyan. So, nagpe-petition sila ng mga kamag-anak nila na nasa Pilipinas. Siyempre, may mga requirements dyan at saka hindi yan basta-basta, no? Kung napatunayan naman na related kayo sa isa't isa at saka nakapag-submit ka naman ng mga requirements mo, why not, diba? So, I think i-grant naman nila yung permit na pumunta rito. Ayan. So, ano pa ba? Pero syempre, ang papunta rito sa Spain is hindi yan game. Hindi siya isang laro, no? Let's say, for example, galing ka ng Poland, tapos tumalong ka rito. Sa Poland, ang language nila doon, Polish at saka English, no? Pero pagdating dito, syempre, Spanish, ganyan. Or sa iba't ibang region, iba't ibang part ng Spain, meron ding iba't ibang mga dialekto. So, kailangan mo ding mag-aral. Kumbaga, adjustment pa din pag pumunta ka rito. Hindi siya ganun na parang pagdating mo dito, ay, kikita ka na agad, ganun. Or yaman ka na, may euros na agad-agad. Hindi po siya ganun kadali. Well, in fact, kailangan mo ding mag-aral talaga ng Spanish para mas malaki opportunity mo na makakuha ng trabaho. Kasi kung halimbawa na hindi ka nag-Espanyol, no habla Espanyol, sa tingin ko, magiging challenge yon, isang reto, no? Challenge para makakuha ka ng trabaho dito sa Spain. Halimbawa kung ang papasukan mo, halimbawa no lalaki, ang kalimitang napapasukan dito ay sa restaurante, sa mga hotel, sa bahay, parang interno, kasambahay, ganyan. Kailangan mong mag-Spanish. Kasi kung yung amo mo is hindi siya marunong mag-English, syempre alam ko naman siya ang mag-adjust para sa iyo, di ba? So, kahit yung mga basic lang siguro na, how are you? Are you okay? Yung mga ganyan, mga basic na phrases, mga basic na mga words, kailangan nyo din siyang matutuhan talaga. Ayan, no? And yun nga talagang struggle is real kasi marami po tayong mga kababayan na, eto advice to sa mga nagbabalak na tumalon, papunta dito sa Spain, marami tayong mga kababayan ang naghihirap dito. No? Marami mga Pilipino ang hirap silang makahanap ng trabaho, tapos syempre, pag hindi ka makakahanap, tapos siguro may mga utang ka, may baon kang pera, tapos paubos na, ganyan, hindi mo maiwasan na papunta ka dun sa state ng depression or parang tawag dito, wala ka ng konfiyansa, wala ka ng pag-asa, na nawawalan ka na ng pag-asa. Siguro kung may makakilala ka, that's better. Pero kung yung talagang walang-wala, tapos bigla kang tatalon, parang hirap, no? Para sa akin lang, no? Kailangan mo mag-adjust sa mga tao, sa kultura, sa langwahe. Siyempre, hindi naman yung ganung kadali na parang, ay, maganda dyan kasi ganito, ganyan, di ba? Hindi siya ganung kadali. Ayan. So, yun lang advice ko, no? Huwag kayong bas-basang tumalon. Kasi pag tatalon kayo, kailangan nyo mag-ipon muna. Dapat may savings, no? Kasi mahal din ng cost of living talaga. Lalo na, for example, kung ang pinanggalingan mo is like free board and lodging, tapos pupunta ka rito, wala kang dala or wala kang kakilala, mahirap yan, di ba? Come to worst talaga, meron tayong mga nababalitaan ng mga kababayan natin dito na nagiging homeless sila, no? Nagpapalimos sila. Sabi nila, kuwento nila, meron yung mga kababayan natin, no? Sa Madrid, yun nga sana gusto kong para ma-interview or masaksiyan talaga through my eyes, no? Kasi gusto ko talaga makita. Kasi so far hindi ko pa nakikita eh. Pero may marami mga kumakalat lalo sa Facebook, no, na sa mga Filipino group na merong namamalimos sa may bandang Alvarado, Metro Alvarado, na malapit sa may Tetuan Estrecho area doon. So, kawawa naman, no? Actually, paglalabas ka, makikita mo naman sa mga street na dito talaga sa Espanya may mga homeless, no? Hindi nga lang sila mga Pilipino, pero talagang nag-exist. Bakit nag-exist? Kasi sobrang mahal po ng cost of living dito, lalong-lalo na sa apartment or piso. Ayan, bahay. Sa tingin ko yun talaga yung parang, ang laki ng porcentahe niya na kinokonsume niya dun sa salary mo. Halimbawa, ang sahod mo is 1,300, no? Euros, tapos yung sa bahay is like 300 to 400. So, ang laki nun, diba? Na sana mayroon ka nang may papadala sa Pilipinas, maiipon, pero ayun, napapunta siya sa bahay. Siyempre, marami din gastusin dyan bago kayo mag-move dito, bago kayo tumalon. Kailangan nyo munang pag-isipan, no? Yung bahay, 300 to 400. Internet, mga 10 euros.
Transport card, mga 20 euros, more or less. Ano ba mga pinaggagastusan? Siyempre pagkain. Let's say, mga 200 a month, ganun. So, like 500 something na yon. Well, actually, meron pa din namang naiipon, no? Ano ba bang mga pinagkakagastusan? Siyempre, yung mga, kung babae ka, yung mga pampaganda mo, ganyan-ganyan. So, ayun. Pagkain, syempre kailangan mo din ng social life, gagala ka, edi gagasto ka. Kailangan mong i-consider lahat-lahat yan bago ka mag-move. Na parang hindi lang pwede na, kasi si ganito ganyan, successful siya dyan, si ganyan, maganda yung kanyang buhay dyan, kasi mainit dyan, ganito. Hindi siya ganun kadali, so kailangan nyo mag-isip, not just once, but twice, but thrice, or many times, no? Bago kayo mag-move dito sa Spain. Yes po, ako po ay living proof na maganda po dito sa bansang Espanya. Nag-enjoy po ako dito, kaya po ako tumatagal dito. Ayan, pa-subscribe naman sa channel ko kung bago ka lang sa aking channel. Marami akong mga dinidiscuss, mga chinichismis na mga buhay-buhay, mga kaganapan dito sa Spain, tsaka mga travel, mga kung ano-ano na about Spain. So parang ginagawa ko to kasi gusto ko din makapagbigay ng information sa ating mga kababayan, no? Ayun lang. So, kung meron kang question, visit our comment section. Please don't forget to hit the thumbs up button para sa video na to. And most especially, sana makapag-subscribe ka din sa aking channel. Kung meron kang question, sa comment section lang yan. Maraming salamat from Madrid, Spain. Hasta luego. Muy buenas tardes.